Sa utang na 50 trilyong yen, 40 bilyong yen lamang ang nabawi. Ang recovery rate ay mas mababa sa 1%. Noong Agosto 2025, ang Evergrande Group na dating isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate sa China ay opisyal na na-delist sa Hong Kong Stock Exchange. Ngunit hindi ito ang katapusan kundi simula pa lamang ng pagguho. Sunod sa Evergrande ay ang Country Garden at pagkatapos ay ang Vanke. At hindi lang ito tungkol sa real estate. Ibinenta ng Starbucks ang 60% ng kanilang operasyon sa China, isinara ng Canon ang kanilang pabrika na tumagal ng 24 na taon. Ganap na umalis ang Ito Yokado. High-tech food service retail apparel, halos lahat ng industriya ay sabay-sabay na tumatakas mula sa China. Ano nga ba ang nangyayari sa China ngayon? Bakit ganito kabilis ang pag-alis ng mga kumpanya mula sa buong mundo? Hihimayin natin ng husto ang mga nakatagong katotohanan sa likod nito. Magsimula tayo sa pinaka-nakakagulat na eksena. Ang kilalang tindahan na malapit sa inyo ang Starbucks ay sumuko na sa China. Noong Nobyembre 2025, inanunsyo ng Starbucks na ibebenta nila ang 60% ng kanilang shares sa operasyon sa China sa isang investment firm sa Hong Kong, ang Baoyu Capital, sa halagang 4 bilyong dolyar. Ito ay nangangahulugan na epektibo nilang binitawan ng isang dambuhalang negosyo na may higit sa 8,000 na tindahan sa loob ng 26 na taon mula nang buksan ng unang branch noong 1999. Bakit bumagsak ng 8% ang benta ng mga dati ng tindahan sa China noong fiscal year 2024? Bihira na ngayong makita ang mga kabataang may hawak na tasa ng Starbucks na dati simbolo ng estado. Ang pumalit dito ay ang Luckin Coffee ng China. Ang 100 yen coffee na ito ay mayroon ng 22,300 na tindahan sa pagtatapos ng 2024 at ganap na nilampasan ang Starbucks sa parehong benta at bilang ng mga tindahan. Ang presyo nito ay halos 1,003 lamang at ang pag-order ay ginagawa sa pamamagitan ng smartphone app. Sinasabing ang market share ng Starbucks sa Shanghai ay bumagsak sa halos kalahati sa 19% na lamang sa loob lamang ng ilang taon. Itatanong ko sa inyo, kahit ang pinakamalakas na coffee chain sa mundo ay hindi na manalo sa China, ano ang ipinahihiwatig nito? Nangangahulugan ito na ang merkado ng China ay naging isang larangan ng digmaan kung saan halos imposible nang manalo para sa mga dayuhang brand. Hindi lamang Starbucks ang nakakaranas nito. Ang alon na ito ay kumakalat sa buong industriya ng food service. Noong 2017, ibinenta ng McDonald's ang 80% ng kanilang operasyon sa China sa CITIC at isang investment fund. Bagamat sinabing para ito sa pagpapalakas ng lokalisasyon, malinaw sa mga sumunod na hakbang na ang tunay na dahilan ay ang pag-iwas sa panganib. Kumusta naman ang mga kumpanya mula sa Japan? Ang Ito Yokado na may 13 na tindahan sa China sa kasagsagan nito ay sunod-sunod na isinara ang 3 tindahan sa Chengdu noong 2025. At noong Enero 2026, tuluyan na rin silang umalis sa pamamahala ng kanilang operasyon sa Beijing. Ito ay nangangahulugan ng ganap na pag-alis sa China. Ang isang brand na minahal ng mga lokal sa loob ng mahigit 37 taon ay tuluyan nang nagpaalam. Maging ang fast retailing na nagpapatakbo ng Uniqlo ay nagsasagawa ng structural reform sa kanilang operasyon sa mainland China kasama na ang pag-atras ng mga hindi kumikitang tindahan. Sila ngayon ay nasa depensibong posisyon kabaligtaran ng kanilang dating agresibong pagbubukas ng mga branch. Ang tahimik na pag-atras ng mga dayuhang brand sa industriya ng fashion ay nagaganap sa bawat sulok ng mga lungsod. Ngayon, bakit nangyayari ang ganito kalaking pag-alis? Ang unang dahilan ay ang phenomenon na tinatawag na consumption downgrade sa China. Ito ay ang pagbaba ng antas ng pagkonsumo. Sa madaling salita, sinasadya ng mga tao na bawasan ang kanilang paggasta. Ang unemployment rate para sa mga kabataang may edad 16 hanggang 24 sa China ay umabot sa pinakamataas sa kasaysayan na 9% noong Agosto 2025. Mananatili itong mataas sa 16.5% noong Disyembre. Sa mga kabataan, mabilis na kumakalat ang isang lifestyle na tinatawag na extreme low consumption. Nililimitahan nila ang kanilang gasto sa pagkain sa 10 yuan o humigit kumulang 200 yen bawat araw. Hindi sila kumakain sa labas. Hindi sila bumibili ng damit. Tinitipid din nila ang libangan. Tapos na ang panahon kung saan ang pagkakaroon ng mga branded na gamit ay isang status symbol. Ang bagong pananaw ngayon ay kung paano mamuhay nang hindi gumagastos ng malaki. Ayon sa isang report ng BBC, hinihikayat ng gobyerno ng China ang mga kabataan na gumastos pa ngunit wala silang tagumpay sa pagkumbinsi sa kanila. Kapag ganito kahigpit ang hawak sa pitaka, walang brand ang makakalaban. Ang benta ng high-end restaurant chain na Quanjude ay bumaba kumpara sa nakaraang taon at ang benta ng Baoshai Group ay bumagsak ng 12%, ang dating lakas pang konsumo ng 1 point.
4 bilyong tao na umakyat sa mga kumpanya sa buong mundo ay ngayon ay ganap ng nanigas at nawala ng bakas. Ngunit ang panlalamig ng konsumo ay isang maliit na bahagi lamang ng problema. Ang mas malala ay ang pagtingin ng mga dayuhang kumpanya sa China bilang isang danger zone. Isang simbolo nito ay ang takot na idinulot ng binagong anti-spy law noong 2023. Noong Hulyo 2025, isang empleyadong Hapon ng Astellas Pharma ang hinatulan ng 3 taon at 6 na buwang pagkakakulong ng isang korte sa Beijing dahil sa espiya. Mula 2014, 17 na hapon na ang dinakip ng mga otoridad ng China para sa mga krimeng may kinalaman sa pambansang seguridad at 5 sa kanila ay nananatiling nakakulong. Ang Ministry of Foreign Affairs ng Japan ay naglabas ng babala noong Hulyo 2025 kaugnay ng anti-spy law ng China. Kahit ang mga ordinaryong aktibidad sa negosyo ay maaaring ituring na espiya at dahil hindi malinaw ang mga pamantayan, may panganib na bigla na lang dakpin ang mga empleyado ng kumpanya. Hindi na ito usapin ng negosyo kundi usapin ng buhay. Sulit pa bang manatili sa China kung kapalit nito ay panganib sa buhay ng mga empleyado? Maraming kumpanyang Hapon ang humaharap sa tanong na ito. Ngayon tingnan natin ang industriya ng high-tech. Dito mas nauuna pa ang domino effect ng pag-atras. Noong Nobyembre 2025, opisyal na isinara ng Canon ang kanilang pabrika ng laser printer sa Zhongshan City, Guangdong Province na may kasaysayang 24 na taon. Humigit kumulang 1,400 na empleyado ang nakatanggap ng napakalaking retirement benefits na aabot sa 400,000 yuan o halos 8 milyong yen. Naging usap-usapan sa social media ng China ang mga post ng mga dating empleyado na masayang ipinapakita ang kanilang mga bank statement. Ngunit hindi lang iyon ang ginawa ng Canon. Nauna na nilang inalis sa China ang kanilang mga planta para sa digital camera at printer parts kahit ang isang kumpanyang pro-China na pinakaaktibo sa negosyo doon ay unti-unti at siguradong umaalis sa China. Sony Mitsubishi Motors Bridgestone sunod-sunod na umaatras o binabawasan ang operasyon ng mga malalaking kumpanya sa pagmamanupaktura ng Japan mula sa China. Hindi lamang ito nangyayari sa Japan, maging ang Germany ay nasa gitna ng China shock. Nagpasya ang Volkswagen noong 2025 na isara ang kanilang joint venture factory sa Nanjing. Bukod dito sa unang pagkakataon sa antit 8 taon itong kasaysayan, itinigil din nila ang produksyon sa kanilang pabrika sa Dresden, Germany. Ang dahilan ay ang mahinang benta sa China at Europe kasama pa ang epekto ng mataas na buwis mula sa Estados Unidos na nagpabagsak sa kanilang kita. Ang kanilang operating loss para sa quarter ng Hulyo hanggang Setyembre 2025 ay bumagsak sa halos 230 bilyong yen na lugi. Kahit ang Volkswagen na simbolo ng industriya ng sasakyan sa Germany ay nanghihina dahil sa pinsala mula sa merkado ng China. Ito ay malinaw na nagpapakita kung gaano kalaki ang panganib ng pag-asa sa China. Samantala nakagawa na ng hakbang ang Apple. Noong 2025, ang halaga ng export ng iPhone mula sa India ay umabot sa 23 bilyong dolyar na ginawa itong pinakamalaking export item ng India. Ang bahagi ng mga smartphone na gawa sa India sa mga inaangkat ng Amerika ay biglang tumaas sa 44% noong ikalawang quarter ng 2025 na unang beses na nalampasan ang 25% ng China. Isang taon lang ang nakalipas, 61% ay mula sa China at 13% lamang mula sa India. Ang bilis ng pagbabago sa mga numerong ito ay nagpapakita ng nakakagulat na bilis ng pag-alis mula sa China. Ang Foxconn ay sunod-sunod na nagtatayo ng mga bagong pabrika sa Chennai, India at sa Mexico na naglilipat ng daan-daang libong trabaho mula sa China. Pinagpasyahan ng TSMC na ituon ang paggawa ng mga pinaka-advanced na proseso sa Taiwan at Amerika at limitahan ang mga pabrika sa China sa mga luma ng henerasyon ng chips. Matagal nang isinara ng Samsung ang kanilang mga pabrika ng smartphone sa China at ginawang sentro ng produksyon ng Vietnam. Ano ang resulta ng mga kilos na ito sa mga numero? Ang foreign direct investment sa China ay bumaba ng 9.5% noong 2025 kumpara sa nakaraang taon na umabot sa 74.7 bilyong yuan. Ito ang ikatlong sunod-sunod na taon ng pagbaba at noong 2024, nagtala ito ng nakakagulat na 27.7% na pagbagsak. Ang mga dayuhang kumpanya ay pumipila para umalis at halos walang bagong pera ang pumapasok. Ang daloy ng pera ay ganap na papalabas ng China. Dito may isa pang malaking alon ng pagguho na hindi natin dapat palampasin ng real estate dahil sa domino effect ng pag-alis ng mga kumpanya ang merkado ng real estate sa China ay patuloy na lumulubog sa isang tila walang katapusang kumunoy. Sariwa pa sa ating alaala noong 2021 nang mag-default ang China Evergrande Group na may utang na humigit kumulang 50 trilyong yen
Opisyal na nadelist ang Evergrande sa Hong Kong Stock Exchange noong Agosto 2025, ngunit ang mga ari-arian na nabawi ng liquidator ay $255 milyong lamang. Sa 50 trilyong yen na utang, halos 40 bilyong yen lang ang nabawi. Ang kalupitan ng mga numerong ito ay nagpapakita ng kalubhaan ng sitwasyon, hindi lang Evergrande. Noong 2023, ang nangunguna sa industriya na Country Garden ay nag-default din. Ang kabuuang utang ng Country Garden ay 885.4 bilyong yuan noong Hunyo 2025 o halos 19 trilyong yen. Ang kabuuang halaga ng kanilang default lamang ay umabot sa 186.1 bilyong yuan at noong Desyembre 2025 bumagsak ang ikatlong domino. Ang Vanke na tinaguriang model student ng industriya ay nahirapang magbayad at nakatanggap ng rating na selective default mula sa SP. Ang epekto ng krisis sa Vanke sa merkado ay hindi masukat. Bakit? Dahil ang Vanke ay hindi isang ordinaryong pribadong developer. Ang pangunahing shareholder nito ay isang state-owned enterprise, ang Shenzhen Metro Group. Sa madaling salita, ito ay isang kumpanyang may basbas ng gobyerno. Ngunit kahit ang Vanke hindi nailigtas, ito ang sandali kung kailan napatunayan ang katotohanan na kahit may suporta ng gobyerno, hindi ka makakatakas sa walang katapusang kumunoy ng real estate. Ayon sa isang report ng Bloomberg, ang mga dayuhang mamumuhunan na naglagak ng kabuuang 21 trilyong yen sa real estate ng China ay sunod-sunod na sinusubukang ibenta ang kanilang mga commercial building kahit na malaki ang malulugi sa kanila. Ang chain reaction ng panic selling na ito kung saan nais nilang makatakas kahit nasa napakababang presyo ay lumilikha ng isang masamang siklo na lalong nagpapabagsak sa presyo ng real estate. At ang shockwave ng pagguho ng real estate ay malapit nang magpasiklab sa isa pang time bomb ang problema sa utang ng mga lokal na pamahalaan. Sa loob ng maraming taon, ang kita mula sa pagbebenta ng lupa ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng mga lokal na pamahalaan sa China. Kapag naibenta ang lupa, may papasok na pera na gagamitin para sa infrastruktura at karagdagang pag-unlad. Ang ekonomiya ng mga lokalidad ay umikot sa modelong ito na nakasalalay sa lupa. Ngunit ngayon na bumagsak na ang real estate at hindi na may benta ang lupa, walang laman ang kaban ng mga lokal na pamahalaan. At ang problema ay hindi lamang ang mga utang na nakikita. Mayroong napakalaking hidden debt na naipon sa pamamagitan ng isang mekanismo na tinatawag na Local Government Financing Vehicles, LGFV. Inaprobahan ng gobyerno ng China sa pagtatapos ng 2024 ang isang plano na ilipat ang 10 trilyong yuan o humigit kumulang 210 trilyong yen ng hidden debt sa opisyal na utang ng lokal na pamahalaan. 210 trilyong yen, ngunit may mga nagsasabi na ito ay maliit na bahagi pa lamang ng kabuuan. Ayon sa ulat ng Bloomberg, laganap din ang mga peking pautang sa China. Ang pondo ay hindi umaabot sa tunay na ekonomiya at tanging ang mga numero sa libro ang lumolobo. Ang mga bangko ay gumagawa ng mga peking transaksyon upang makabuo ng record ng pautang, kaya sa estadistika mukhang tumataas ang pautang. Ngunit sa katotohanan, hindi nakakarating ang pera sa mga maliliit na negosyo sa mga komunidad. Ito ay para na ring tuluyang barado ang sirkulasyon ng dugo sa ekonomiya. Ang nagpapalala pa sa sitwasyon ay ang pagguho ng populasyon. Noong 2025, ang bilang ng mga ipinanganak sa China ay 92 million, isang makasaysayang pangyayari kung saan bumaba ito sa 8 million sa unang pagkakataon mula nang itatag ang bansa noong 1949. Ito ay bumaba ng 1.62 million mula sa 9.54 million noong nakaraang taon, isang 17% na pagbaba. Ayon sa mga eksperto, ito ay kapantay ng antas noong 287 taon na ang nakalipas sa panahon ni Emperor Qianlong ng Qing Dynasty, kung kailan ang populasyon ay 150 million. Ang kasalukuyang populasyon ay 1.4 billion. Ipinapakita nito kung gaano kalala ang pagbagsak ng bilang ng mga ipinapanganak. Ang total fertility rate ay tinatayang nasa 0.97 hanggang 0.98 na unang beses na bumaba sa 1.0. Ang ibig sabihin nito ay malinaw, ang populasyon ng susunod na henerasyon ay hindi aabot kahit sa kalahati ng naunang henerasyon. Ang bilang ng mga kasal noong 2024 ay 600,000, bumaba ng 20% mula sa nakaraang taon at pinakamababa mula noong 1980. Hindi nagpapakasal, hindi nag-aanak, hindi gumagastos. Kapag ang tatlong ito ay sabay-sabay na nangyayari sa isang bansa, masasabing halos zero ang pag-asang bumangon muli ang merkado ng konsumo. Kung bababa ang populasyon, tiyak na liliit din ang pangangailangan sa pabahay at pagkonsumo. Ayon sa isang field report sa Dalian, isang nakakagulat na 5% occupancy rate lamang ang naitala para sa mga bagong condominium. Ang mga gusaling 95% na walang nakatira ay nakatayo ngayon sa buong China. Ito ay hindi na lamang ghost town.
Ito ay nangangahulugan ng kamatayan ng mismong lungsod. Ngayon, bakit ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay ganito na lamang pinabayaan? Ang laki ng merkado na 1.4 bilyong tao at maayos na infrastruktura lahat ay nagpapakita ng potensyal. Ngunit ang problema ay hindi ang laki ng potensyal kundi kung ligtas bang makapasok sa merkadong iyon. Ang pinakamalaking hadlang ay ang hindi mahulaan na panganib sa politika. Noong 2021, ang industriya ng edukasyon na dati sinusulong bilang pambansang patakaran ay biglang nawasak sa isang gabi dahil sa isang utos na gawin itong non-profit. Daan-daang libong trabaho at isang merkado na nagkakahalaga ng trilyon-trilyong yen ang literal na naglaho. Ang mga regulasyon ay sunod-sunod ding ipinataw sa mga kumpanya ng online game at fintech. Ang legal kahapon ay illegal na ngayon. Alam ng lahat na ang pagpaplano ng ilang taon sa hinaharap ay mahalaga sa pamamahala. Ngunit sa China lahat ay maaaring mabura sa isang desisyon lamang ng isang politiko. Sa ganitong sitwasyon, walang sinuman ang maglalakas loob na gumawa ng pangmatagalang pamumuhunan. Ang susunod na malubhang problema ay ang kakulangan ng transparency sa hudikatura. Kapag may legal na problema, aasahan mong huhusgahang ito ng korte ng patas. Ang batayang ito na parang hangin sa mga malalayang bansa ay hindi umiiral sa China. Ang mga korte ay nasa ilalim ng kontrol ng Partido Komunista at ang mga desisyon ay naiimpluwensyahan ng politika. Ang mga kontrata ay bigla na lang pinapawalang bisa at ang mga permit sa negosyo ay binabawi ng walang dahilan. Para sa mga dayuhang kumpanya para itong paglalakad sa isang minahan na may piring sa mata at nariyan ang pader ng kontrol sa impormasyon. Ang mga balita ay sinesensor at maging ang mga posts sa social media ay binabantayan. Madalas ding biglang itinitigil ng National Bureau of Statistics ang paglalabas ng mahahalagang economic indicators. Ang mga numerong hindi maganda ay ginagawang parang hindi umiral. Para sa mga kumpanya, para silang itinapon sa gitna ng maalong dagat ng walang mapa o compass. Imposibleng gumawa ng maayos na risk management. Ang pagwawala ng politikang black box ng hudikatura at ang pagharang sa impormasyon ng tatlong ito ay nagsama-sama at parabang ang China mismong tumalon mula sa entablado ng negosyo. Ngayon, sino ang sumusubok na punan ang malaking butas na iniwan ng China? Ang nangunguna ay ang Vietnam. Noong 2025, ang paglago ng GDP ng Vietnam ay umabot sa 8% at ang foreign direct investment ay umabot sa 27.6 bilyong dolyar, ang pinakamataas sa loob ng 5 taon. Ito ay isang 9% na pagtaas mula sa nakaraang taon. Ang paglipat ng mga pabrika mula sa China ay bumibilis at sa Bac Ninh at Bac Giang, nakatayo ang mga dambuhalang pabrika ng Samsung, LG at Intel. Umaangat din ang India. Ang export ng iPhone pa lamang ay umabot na sa 23 bilyong dolyar. Ang Industrial Production Index para sa manufacturing ay tumaas ng 7.8% noong Disyembre 2025 kumpara sa nakaraang taon, ang pinakamataas na paglago sa loob ng 2 taon. Ang parehong bansa ay aktibong nag-aalok ng mga insentibo sa buwis at proteksyon sa intellectual property rights upang makita mga dayuhang kumpanya at mabilis na nagiging kilala bilang mga bagong sentro ng pagmamanupaktura na kapalit ng China. At sa gitna ng sitwasyong ito, may isang bansa na tahimik na nakakakuha ng atensyon ng Japan. Sa loob ng mahabang panahon, ang global supply chain ay nakadepende sa China. Ngunit ang biglaang pagbabago sa regulasyon, ang takot sa anti-spy law at ang pagsiklab ng sentimentong anti-Japan ng mga panganib na ito ay pumipilit sa mga kumpanya na muling pag-isipan kung sino talaga ang kanilang mapagkakatiwalaang partner. Ang Japan ay meron ng matatag na mga base ng produksyon at logistics network sa Vietnam at Indonesia. Sa pamamagitan ng pagpapalalim ng kooperasyon sa mga bansang ito at pagsusulong ng pagpapalitan ng talento at teknolohiya, posible na bumuo ng isang mas mataas na antas ng economic zone na higit pa sa simpleng paglipat ng mga pabrika. Higit sa lahat, ang pinakamalaking sandata ng Japan ay ang tiwala. Ang Made in Japan ay hindi lamang nangangahulugan ng mataas na kalidad. Ang etika bilang isang kumpanya, transparency at ang paninindigang laging tumupad sa mga pangako, ang tiwala na ito, isang intangible asset na binuo sa loob ng maraming dekada, ay hindi madaling gayahin. Ang hinahanap ng mundo ngayon ay hindi nakababaan ng presyo kundi kapanatagan. Hindi na dami kundi kalidad. Hindi na pagpapalawak kundi tiwala. Nagaganap ngayon ang pagbabago sa mga pananaw na ito. Ngayon ang panahon kung kailan umiihip ang paborableng hangin para sa mga kumpanyang Hapon. Balikan natin ang ating pinag-usapan ngayon. Binitawan ng Starbucks ang 60% ng kanilang operasyon sa China. Isinara ng Canon ang kanilang pabrika na may 24 na taong kasaysayan. Halos ganap nang umalis ang Ito Yokado sa China. Ang Volkswagen ay napilitang magsara ng mga pabrika sa China at maging sa kanilang sariling bansa.
Ang foreign direct investment sa China ay bumababa sa loob ng 3 sunod-sunod na taon. Ang unemployment rate ng mga kabataan ay umabot sa pinakamataas sa kasaysayan at itinigil ng mga tao ang paggasta sa real estate pagkatapos ng Evergrande at Country Garden maging ang Vanke ay nag-default at ang mga dayuhang mamumuhunan ay nagbebenta ng kanilang mga ari-arian na nagkakahalaga ng 21 trilyong yen sa napakababang presyo. Ang bilang ng mga ipinanganak ay bumagsak sa 7.92 million, isang record na pinakamababa, at ang total fertility rate ay bumaba sa 1.0 sa unang pagkakataon. Ang hidden debt ng mga lokal na pamahalaan ay nasa 210 trilyong yen at nagsisimula pa lamang ang paglutas dito. May mga lungsod na kung saan ang occupancy rate ng mga bagong condominium ay 5% lamang. Ang mga ito ay hindi hiwa-hiwalay na pangyayari. Lahat sila ay bahagi ng isang malaking domino effect ng pagguho ng istruktura na konektado sa isang sinulid. Mula nang bumagsak ang unang piraso, ang chain reaction ay hindi na napigilan at patuloy na kumakalat. Panganib sa politika, kakulangan ng transparency sa hudikatura, pagharang sa impormasyon, paninigas ng pagkonsumo, pagguho ng real estate at matinding pagbaba ng populasyon. Ang mga ito ay magkakaugnay at ang merkado ng China na dating pinaniniwala ang pinakamalaking gold rush sa mundo ay naging isang lugar na pinaka-iniiwasan ng mga kumpanya. Ang mga pabrika na dating hindi natutulog sa loob ng 4 na oras ay natabunan na ng damo. Ang mga cafe na dati may mahahabang pila ay puno na ng alikabok sa mga mesa at ang mga kalye na dati puno ng sigla ay nababalot na ngayon ng katahimikan. Magbubukas pa kayang muli ang mga nakasaradong pinto? O ito na ba ang bagong mukha ng ekonomiya ng mga lungsod sa China? Isang bagay ang sigurado, nagsisimula ng umikot ang mundo kahit wala ang China. At sa bagong mundong iyon, ang pagkakataon para sa Japan na muling magniningning ay nasa ating harapan na ngayon.